Hello, hello. Good morning po. Welcome sa ating last briefing for 2020. So today is Tuesday. Allow me to start by sharing with you yung ating pong chart ano po. Ito po. So we will start with USDJPY. Kung makikita po ninyo for the short term kasi intraday lang naman po ang trading natin ano po. We do not usually leave our positions overnight sa ating recommendations. Yun po yung assumption ng ating recommendation. So if you see here, hindi ko na yan, kung titingnan nyo po ito po ay isang trend line. Ito po. Nag-break siya. Ang rule natin dyan, kapag nag-break ang trend line mo, susukatin mo kung saan yung pinakamalayong tinakbo ng presyo relative to your trend line. So kung ano po yung pinakamalayong tinakbo ng presyo, yun ang nagsisilbing measuring implication mo. Ang measuring implication mo, pag yan ay project mo, kung saan nag-break ang presyo, yun po ang magiging initial price objective mo. Kaya po dito ang nagiging target natin ay 102.87 or 102, yes tama, 102.87. And kung papansinin po niyo, ginagawa naman niya yung usual na ginagawa niya, no? If it breaks the trend line, it corrects. So ang gagawin natin, nag-aabang tayo ng correction, the first correction after breaking a trend line, that is where we are going to put our position. So dito, ano nga ba ang pwede nating basis dito? So ang nagiging basis po natin dito ay ang if we are to see kung meron bang katuturan itong price level na to, kung titingnan mo sa kaliwa mo, if you are going to extend yung presyo mo, meron bang resistance dito na tinamaan kaya po nagkaroon ng reversal yung presyo dito? Maaari na ito yung tinamaan na reverse. Kasi anong dito, this is a shooting star. So usually a shooting star is an emotional point in the chart kasi biglang nagbabago, nagre-reverse ang psychology ng market or ang outlook ng market. So if you are going to consider this, itong shooting star na to, and consider these 2 points here, this could also be a resistance. Kaya kung makikita mo, nung nakita mo probably na meron ng reversal dito, then it will be okay na dito ka mag-sell or dito yung entry level mo instead of waiting all the way up to here. Kasi ang pinaka-ano po dyan, ang pinaka-classic na textbook situation dapat dyan ng price action is mag-break yan tapos babalikan niya itong trend line na to. But sometimes it does not anymore because there is a support or a resistance prior to that trend line. So ito po yung mga support or resistances mo prior to the trend line, no? Ito. Itong mga moving averages mo, or it could be the previous low and the previous high. So yun po. Kaya po ang recommendation po natin sa yen is selling at 103.42. Yan, 103. Yung 34 po dyan is, let me just show you ano po. Ang makatotohanan po kasi dyan, you will have to wait for the closing price. Anong aantayin mong closing price? Closing price po nito. Kasi itong bar na to ay nagbigay ng hudyat na isa siyang harami or inside day if you look at the Western bar charts, yan, ito po ay inside day. So it is a reversal formation
Kung sa Japanese candlestick mo naman siya titingnan, yan po ay Harami formation. So nung nag-close siya dito, na-confirm mo na pababa nga yung, na-confirm at least nagkaroon ka ngayon ng confluence kasi tinamaan yung resistance mo tapos it may herald or it may signify yung muling pagbaba ng presyo. Ano po? So dito, dito ka dapat nag-sell. Ang opening nito ay 103.42. Ayun po. Kung titingnan nyo yung box sa left nyo, no? Ang open niya ay 103.45. Ay, ito, 103.42. Ayun po. Kaya doon po natin nakuha yung figure natin na 103.42. Ang target mo is 102.87. Yan. Tapos ang cut loss mo because you have allotted 24 pips because of your ATR, kaya po 102.0366. So kung wala na pong katanungan dyan, ang susunod po natin ay ang Euro-USD. Ang Euro-USD naman ang Euro-USD naman, kung titingnan nyo sa 15 minutes, no, you have a wedge formation here. Ito po. Either you may treat it as a wedge or flag pa rin siya. So kasi ito pwede naman pong ganyan yan, no? The thing with price pattern formations is they are very very subjective in nature. So be careful also kung yung nakikita nyo ay nakikita din ng karamihan ng mga traders sa market, because kung kayo lang po ang nakakakita ng figure na ganon, wag nyo na pong i-trade yung ganon kasi ano pang silbi ng pag-forecast kung hindi naman nakikita ng iba? Ibig sabihin, ano naman ang silbi ng pag-aaral ng chart kung yung tinitingnan mo lang dyan ay ikaw lang ang nakakakita? You have to learn how to identify chart formations that are most likely being considered by the major players sa market. So yun po yung ano natin. And how do you do that? By sticking with the principles that we have learned. So if you stick with the principles that we have learned and learn how to apply all of those principles, then most likely yung mga kino-consider po nating mga price pattern formations are also being considered by our majority of the market players. Ano po? So ito po yung ating flag formation. And kung titingnan mo yan, usually ang flag formation po, this is a bullish flag formation. So it is more likely that it will break on the upside. So ang buying po nito ay dito po sa ilalim, dito po sa kanyang support, which is at this area. Ang support po niya ay 12228. So you buy at 12228. Ang target mo is 2350. Saan po galing ang 2350? Yan po ay galing po dito. So pagka yan ay ating inan-zoom, yan. So this is 2350 area. No po? Ang cut loss mo, of course, is sa hourly ka tumingin. Ang cut loss mo, ang ATR mo is 24.8. Sabi mo ng 29. 29 times 2 is 58. That is why ang ating cut loss po dito is 58 pips. Yan, kaya po 21.70 ang ating cut loss. Kung wala na pong katanungan dyan, we can now move on sa ating GBP USD. Ang GBP naman continues to be hounded by the not only the Brexit issue but the recent magkakaroon pa ata sila ng lockdown on Christmas Eve, ano po, kasi may bagong strain ng virus ang kumakalat may bagong strain ng COVID ang kumakalat ngayon sa UK daw. It is more virulent and it is more
contagious. So yun po yung kinatatakutan po nila ngayon. That holds the cable dollar pair on the downside. So kung titingnan po natin, nagpapakita ba ang downside sa British pound? Ayan, kung titingnan po natin yung ano niya, no, yung daily niya, ayan, so pababa pa rin po siya. Kasi nga, eto, few days ago, if I remember it right, we have predicted this area here natatamaan niya at itong area na ito natatamaan niya. So kahapon tinamaan din po niya, lumagpas pa nga ano. So now ang ano mo, but since if you see a very long na nose, ibig po sabihin ito ay false show of strength by the sellers po ito. Kasi nga it is understandable na they are on a wait and see attitude ngayon sa UK kung what will happen with the Brexit agreement and how will the new virus how will it prove itself as a very virulent strain ng virus, ano po? So kung lalala, then probably they will see some clear direction. But for now, since the volume is kind of thin, the market will really just play on a tight range. So bababa man yan, ibabalik pa rin yan dun sa pinanggalingan niya. Yun po yung usually po kasi na ginagawa nila every holidays. Gumagalaw siya, yes, gumagalaw siya kasi ang liit, konti-konti ng volume niya. Hindi ganun kalaki ang volume ng Forex ano po ngayon because everybody is on a holiday. But despite that, gumagalaw pa rin siya. Yung ginagalaw niya usually, binabalik din po niya. So kasi that only goes to show that there is lack of initiative on where to take the prices. Ano po? So ngayong araw, we are expecting na bababa siya. Most likely, it will not break any previous lows. Bumaba man yan ng todo ngayong araw, ito lang ang pwede niyang abutin, yung previous low kahapon. But despite that, it will again climb up and it will do ranging probably within this channel all throughout the holidays. Ano po, unless there is a major breakthrough in the Brexit issue or in the pandemic issue po. So pagka yan po ay lumala, then probably we will see na there will be a sell-off sa ating British dollar pair. So ang ating pong recommendation dito, if you look at this, nasaan yung gap? Nakita nyo tong gap na to? Itong gap na to, hindi po yan kinakalimutan ng market. Usually, ang binabalikan ng gap ay this area up to this area. Ibig sabihin, if you see a downward gap, it's the lowest price before the gap and the highest price after the gap. So ito po yung high price mo after the gap. Diyan po, pagka nag-umpisang bumalik na yung presyo, this is a gap down. Ano po? So pagka bumalik na ang presyo para mag-correct, to fill the vacuum created by the gap, because it is said that the market abhors vacuum. So it tries to fill in the vacuum first before it proceeds to its intended direction. So ito, nag-fill na siya dun sa gap, finil na niya yung vacuum, so napuno na niya yung vacuum, and ang sinasabi natin, ang pwede niyang balikan, yan ang textbook. This is the textbook price level na binabalikan niya. So nakita nyo naman totoong binalikan niya. This would have been a good area to sell. Inabangan mo dito. But sometimes, when it corrects, it reaches more than this. Nagko-correct siya hanggang probably to another trend line, probably here. It may correct here or it may correct here. So dito nagkataon lang na naging textbook case yung kanyang pagko-correct. So umabot siya dito.
na bumaba po siya ulit. So this would have been a good area to sell. Ano po? So ang selling po natin dito is itong low na ito. Ang low po niyan ay 34.84. Yan po ang pinapakita ko sa inyo is how to, yung ating recommendations po is at the same time a lecture on how to identify the areas of value. Kung kayo ay nagte-trade sa totoong buhay, hindi nyo huhulaan kung ano to. Ay, dito ako magte-trade, dito ako papasok. Bakit ka papasok dito? Kasi dito ang sinasabi ng ano natin, ang sinasabi ng principle natin sa gap ay malamang ito ang balikan niya. Kaya po dito ka mag-aabang. Ayan, so yan po yung tinuturo ko sa inyo bilang pampractice po sa atin in order to press the idea to us that this is the area of value and not just anywhere here. Yun po yung ideal na area of value, kaya po yun po ang sinasabi ko sa ating market briefing. Ayan, kasi I am aware na karamihan naman po lahat sa atin dito sa nakikinig sa market briefing natin are starters. So kung hindi po naman pwede na magbigay ako ng dito, malilito po kayo. If I trade by the minute, yan, halimbawa, maghahanap ako dyan, and then I say na pwede na akong pumasok, halimbawa lang, pwede akong pumasok dito kasi nag-wedge naman siya. I will just wait for it to climb at this price level. So malilito po kayo ngayon sa paggamit-gamit ng natin, sa paggamit-gamit po ng mga principles natin. So yung principles po na tinuturo ko sa Forex 101, sa mga advanced classes natin o sa Forex 101 po natin, yung sa market briefing natin, ginagamit natin siya na bilang pang sundot dun sa mga inaral po natin. Yan, that is why pagka nagbibigay ako ng presyo, mostly naghahanap po tayo ng area of value because that is important for us to imbibe. The area of value when we are seeking for area of value relative to the market structure when seeking for an entry price. Ano po? So, ang ating recommendation sa British Pound is sell at 34.87. Ang target mo is the previous low of 31.87 at ang cut loss mo ay 35.74. Ngayon, kung sasabihin nyo, masyado atang malaki yung cut loss, Edwin. Ang 90 pips po, I will not argue with you, is too much as a cut loss. Kasi ang galaw naman po niya na tinitingnan natin ngayon, kasi kung titingnan mo, bakit 90 pips yan? Ang ATR mo po kasi, masyado ring malaki. Sa British Pound, ang ATR mo ay 44.9 or 45 pips sa isang oras. Ibig sabihin, if you multiply that by 2, it becomes 90. Kaya po naging 90 yon. Kung masyado pong mataas yon, and I will not argue again na mataas nga ito, and then you compute for your lot size. You either adjust this 90 pips para maging $10 lang if in case na matalo ka, $10 lang po ang matalo sa'yo. You can do that with your lot size. Ano po? So kung wala na pong katanungan sa British Pound, ang next po natin ay ang AUD-USD. Ang AUD-USD naman po ay pababa pa rin. Pababa din Ang AUD-USD naman ay pababa din kasi nag-break po siya dito sa trend line na to. At paano naman natin sinukat itong trend line na to? So nakita mo if you notice this trend line, ito. The farthest distance, again, this is the farthest distance from your trend line. You project it from the point of breakout and ito na nga po yun.
Ito na yon, di ba? So, inabot ba niya? Inabot po niya kahapon. Ayan po, sumobra lang ng konti. Pero at least yung projection mo na aabutin niya, inabot naman niya. So, kesa nanghuhula ka, saan ba siya titigil? Dito ba? Dito ba? Dito ba? O dito ba? At least may guide ka using your initial price objective which is based from your measuring implication. Ayan, maswerte po tayo at alam po natin ito kasi karamihan ng mga nagtuturo ng technical analysis po, either they don't teach this one, yung measuring implication and initial price objective, or they purposely not teach it dahil ayaw nilang masyadong matuto or ayaw nilang i-share or hindi din nila alam. So, ayun po. Ngayon, nag-correct na siya, di ba? So, magko-correct siya, na-hit na niya, tapos it is due for correction kasi hindi pa siya nagko-correct at ang ginawa nga niya, hindi lang 61.8 ang correction niya, kung bagkus ay nag-U-turn po siya. So pagka nag-U-turn ang isang pair, malaking that is a strong indication that the market is about to change direction also, no? So kung titingnan mo, nag-break. So ngayon, ano ang magiging assumption mo? Ang magiging assumption mo ngayon, kasi dito po, when it starts to break the previous high, then saka ka mag-consider ng uptrend. Ngayon naman, pagka hindi siya nag-break at nag-continue siya ng pagbaba, then you will have to look for a break in market structure in the lower time frame. So kung ang lower time frame mo ay again, no, so what are we most likely to consider here? Kung titingnan po natin, saan po ba papunta ang presyo? Ngayon, ang ginagawa ng presyo ay hindi siya it is premature for me to say na pababa na siya kasi nag-correct siya at nag-U-turn siya dito, no? So what I will do now is wait and see for British pound. What you will do here is maglagay ka ng note ng wait and see. Wait and see dito because you are waiting for the break in the previous. Wait and see for break previous high mo sa hourly. Yan, pagka nakakita ka ng break ng previous high mo sa hourly, that's the time that you will assume na paakyat siya. Pero pagka wala ka pang nakikita, wala ngayon kasi it is neither here nor there. Technically, ang bias niya is pababa. Opo, kasi meron kang lower high and lower low. Pero ito kasi ang dapat mo ring i-consider. You should also consider this kasi kung titingnan mo yung action ng ng price movement mo, it seems that the buyers are malalaki din po kasi yung bar ng pag-akyat. So kaya po hindi po matatawag na correction yan o tingnan mo yung inabot niya, it is the same price where it started to go down. So parang nag-about face siya, and with the action that it did during the about face is malalaki yung bar niya, kaya po that should serve as a signal to you or as a warning signal to you that it may go up. Ano po? So the confirmation that it will go up is the break of this high price. Ito po, pag nag-break po yan, magko-confirm yan na paakyat po siya. Pero pagka naman yan ay nag-break po dito sa anong inaantay natin naman ngayon sa kanyang pagbaba. So technically, ang inaantay natin sa pagbaba niya is for it to make a lower low.
So ang lower low natin is nandito, ang layo-layo. How do we do that? How do we now try to assess whether it will break, it will go on the downside. So yun po ang ano natin ngayon, yun yung dilemma natin ngayon, ano po? So what we can do here is probably when you see it breaking the previous low of the 15-minute also, kasi dito higher high, lower high na siya, lower low na rin, ano po, pagka nag-break po yan dito, nag-break ng previous low dito, that is the time na masasabi natin na medyo nagko-confirm na yung downtrend naman niya. So for now, ang Australian dollar is neither here nor there. You will have to wait for breakouts either on the hourly or on the shorter time frame, which is 15 minutes ng kanyang mga lows or highs. So, no po? So ang main na tinitingnan natin is break on the previous high. So yan po ang Australian dollar. So ang ano naman, ang gold naman is paakyat pa rin naman po ang gold pero hindi naman nalalayo sa mga range niya. It will go up pero most likely it will stay within the range. Ano po? Kanina pong binabasa kasi natin yan, it was here. Yan. So, bakit po dyan ang naano natin? Kasi if you look at kung titingnan nyo itong trend line na to, yan, which has its origins from this area, sabi mo na lang dito. So if you connect that, yan po yung tinatraverse ng trend line mo. So if you connect this and this, naging support siya dito, nag-support siya dito. Bakit ko sinasabi nag-support dito? Kasi nagkaroon ka ng reversal pattern right on your trend line. So nag-support din siya ulit dito previously in few hours ago, nag-support. So hindi po yan aksidente ano po na tumitigil mismo yung real body dito. So this would have been an area last hour, in the last hour na abangan mo yung presyo dito. Dito ka magbabay ngayon sa 1875 or 1876.20. So it's 1876.20. Tapos ang target mo ay 1906.81. Ang 1906.81 po ay galing po yan dito po. Dito sa previous high. Kasi if ever na umakyat man siya, ang inaasahan lang natin ay dito sa previous high. Excuse. Because of the thin trade, we are not expecting any major breakouts po sa price levels po natin ngayon. Usually, nangyayari po yan ng mga ganitong holidays. Ano po? If it is a long holiday, most likely the market will not break any previous highs or the market will not break record highs or record lows. So, yun po yung ating ine-expect po ngayon. Pag umakyat man siya, dito lang siya. So 1906.81, ang buying natin is 1987. Consecutive quarters of negative growth or no growth usually spells recession. So sa US din, annualized gross domestic product nila ng third quarter, meaning they are comparing this quarter with the last quarter. So meron ding 33% na expected ngayon sa US. At least they're expecting a more robust economic activity po sa kanila. So yun. So anything that is below the expectation will of course trigger some adjustments in the market. Lalong-lalo na at very thin ang market ngayon, the market could swing about to its extremities of its range anytime within the day. Ano po? So that
is for our today, and this is the last day of our market briefing because we are expecting the very thin trade in the coming days, especially when it is post-Christmas na po. So, ang tumal na ng galaw niyan ng lalong-lalo na pagdating ng days after Christmas. Ano po, babalik na lang yan, January na po. So, I hope to see you all again sa January po, and have a happy holidays po sa inyong lahat, at Merry Christmas din po sa inyong lahat. No?